The next station is Japan. For today's video, samahan niyo kami sa biyahe ni Je dito sa Japan at bisitahin natin ang napakagandang Mount Fuji. So nasa kami? Nasa tour kami ng papuntang Mount Fuji. First stop namin is dito sa Shimoyoshida train station. Ito yung station closest sa Chorito Pagoda. Kung hindi ka familiar sa Chorito, ito lang naman yung iconic na 5-star pagoda kung saan may chance kang makita ang angking ganda ng Mount Fuji. Lumalamig! Ang gabi! Ang lamig sa Japan. Lumira. Wala bang mabibilan na glass? Sabi nila, ang best time to go here is mid-April para daw sa cherry blossoms or mid-November para naman daw sa autumn colors. Grabe. Yung Mount Fuji tour namin. Bad timing. Antindi ng weather. Dahil umuulan. Ubod ng lamig. Pero kung gusto naman daw natin ng clearest snow-capped view ng Mount Fuji, ang pinaka-ideal daw na pagpunta dito is definitely winter season. That's from December to February. And dapat daw early morning to avoid yung massive crowd at para hindi pa ganun kaulap. Nasa baba pa lang tayo. Wala pa tayo sa taas. Kapag pumunta kayo dito sa Mount Chorito Pagoda, ihanda nyo rin ang inyong mga tuhod dahil ang climb dito ay hindi biro. Approximately nasa 400 steps bago nyo ma-reach yung observation deck. Nakakapagod? Oo, pero worth it ba? Definitely, lalo na kung magpapakita pa si Mount Fuji. Kung hindi, malas nyo. Ay na pala. Challenging din yung pag-akyat. Si ate talaga gusto tayo paakyatin yung sabi niya. Ano masabi mo? Nasata ng paa ko. Parang araw-araw tayo naglalakad dito sa Japan. Grabe yung lakad natin. Hindi naman ng pansin. Finally na-reach na namin yung pagoda. Pagdating mo ng pagoda, pagoda ka na din. Unfortunately, Walang view. kaya lang yun lang, hindi kita ang Mount Fuji. Wow! Napakaganda ng Mount Fuji! Tago. Ganda! Pag pumunta kayo dito, pagplanuhan nyo ng mabuti. Kasi katulad namin, grabe inulan kami. Si Mount Fuji ayaw magpakita. Ang malas lang kasi kahapon, okay naman daw. Pero ayun today, may kasaklapan. Although sabi din naman nila, 70 to 80 days per year lang. Talaga siya clearly visible. Andun sana si Mount Fuji. Kaso, wala. Sa first stop natin, bigo tayo na makita yung Mount Fuji. Kaya ngayon naman, pumunta naman tayo sa Oshinohakai na kung saan makakakita ka ng mga clear spring ponds, traditional houses, mga small shops, at mga views na parang both natural and cultural at the same time. Hakai or 8 seas. Ito yung 8 pools of water na main attraction dito sa Oshinohakai. Sabi nila yung mga pool daw dito, yung tubig galing sa melted snow na bumaba galing Mount Fuji. Ayan sila yung mga bagong nakilala namin dito sa Japan. Yeah. Ayan, sabi nung tour guide, ano daw to, village. Tandaan daw yung pangalan nito. Yung daan kasi halos pare-parehas daw yung bahay dito. Madami daw ditong naliligaw. Any time of the year naman daw maganda pumunta dito. Pero ang best time to go here daw is mid to late April. Yan ay dahil cherry blossom season. Kaya bukod daw sa naglilinawan tubig ng river at ponds, dumadagdag pa yung ganda ng cherry blossoms. At syempre, ng Mount Fuji. Kaya naman daw talagang mapapawaw ka. Ayan, so sa pinuntahan namin ngayon, ang sad lang kasi walang view ng Mount Fuji. Pero maganda siya in fairness. Yan, wishing lang ng good health saka wealth. Hey. Sa second stop natin, hindi pa rin nagpakita si Mount Fuji. Pero good news, dahil sa wakas, tumigil ang ulan at lumuwag-luwag na rin ang kalangitan. Konti na lang, magpapakita ng tuluyan si Mount Fuji. Kaya't pumunta na tayo sa Lake Kawaguchiko. Ito ay isa sa Fuji 5 Lakes in Yamanashi Prefecture. Ito yung most accessible spot para sa stunning view ng Mount Fuji. At sikat to para sa upside-down Fuji views. Yun yung nagre-reflect sa water yung image niya. Kaya naman pag na-tsempohan mo talaga pwede ka na magpaalam sa mundo.
Charot lang. Meron din dito mga activities na pwedeng gawin. Tulad ng cycling the 18km perimeter. Pwede rin ng boat tours. At pwede ka rin mag-visit sa Kawaguchiko Music Forest. At explore ang Ichiku Kubota Art Museum. Pero ayun lang. Sa isang oras namin na pag-stay dito, grabe yung ulap. Ayaw kami pagbigyan. Pero, on the way sa last spot namin, eto na, si Mount Fuji finally nagpasikat na rin. OMG. Kaya tara na sa pinakasikat na Lawson sa buong mundo. Ito lang naman yung one of Japan's unlikeliest tourist landmarks. Imagine mo, Lawson, tapos puntahan ng mga tourists. Lawson? Pero anyways, hindi man nagpakita sa amin si Mount Fuji dun sa mga first na mga pinuntahan namin. At least nagpakita pa rin si Mount Fuji. Dahil katulad ng mga nakilala namin dito. Second time na nila pumunta dito dahil yung first nila, wala talaga. As in, wala talaga. Kasi katulad nga, nasabi ko kanina, 70 to 80 times a year lang nagpapakita si Mount Fuji. Kaya pag makita mo, ibig sabihin ng swerte mo. So ito, isa to sa pinaka-memorable na napuntahan namin Mount Fuji. Kasi yung Mount Fuji sobrang Ganda sa personal. Sobrang ganda. Para Ma-amaze ka talaga. para siyang dito to. Oo, grabe. Kaya kanina nung unang kita namin, especially nung nagpakita si Mount Fuji. Kasi Nagsigawan. since morning, hindi makita dahil umuulan, maulap. Pero grabe nung nagpakita si Mount Fuji, yung mga tao nagsigawan talaga. Oo, parang akala mo may dumaan na artista. Sobrang ganda. Hindi mo nga ma-imagine na nandun ka. Tapos kanina kasi ang lapit namin sa Mount Fuji, putik talaga, napakaganda. Sobrang ganda, as in ma-amaze ka talaga. Oo, ako kinalibutan ako nung nakita ko siya kasi hindi ko in-expect na, alam ko maganda yung Mount Fuji pero hindi ko in-expect na ganun Na pala ganun kaganda. Kaya kayo kung may chance kayong pumunta ng Japan, try nyo pumunta kay Mount Fuji. Yun nga, hindi man siya lagi nagpapakita pero promise pag nagpakita siya, sobrang Worth it. Worth it sobrang, lahat. yes, worth it. Siya, majestic talaga siya sobra. Kaya yun lang. Medyo kinilig ako na may yung puso ko kanina nung nakita ko siya. Parang saya-saya. True. Ewan. Gusto ko lang naman pumunta ng Japan. Hindi ko na maiisip talaga si Mount Fuji dati. Pero ngayon parang buti na lang pala pumunta tayo. Kasi di ba kahapon cancelin natin yung lakad Kasi 100% uulan talaga. Umulan naman pero good thing Swerte talaga. umaraw. After lunch, talagang umaraw na siya until now. So, pauwi na kasi kami. So, napakagandang experience. Akala talaga namin kanina, lahat kami na nasa bus, hindi na namin makikita si Mount Fuji. Pero yun, sobrang saya namin lahat. Nagkatinginan lahat ng lumabas si Mount Fuji. So, worth it yung pagod namin tsaka hirap kanina habang naglalakad habang umuulan. Lagay nyo to sa bucket list nyo. Kaya mamamatay hanggang di nyo nakikita si Mount Fuji. Yes, hello, team! Ayan, anyway, what's up, team? Walang bitaw! Thank you for watching and see you sa next video. Follow din. Ciao!